Hello, good morning sa inyo mga kaibigan. Meron lang akong i-share sa inyo about life transformation, no? Pagbabago po ng tao, hindi niya po magagawa yan hanggat hindi po siya nagkakaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Paano ba magkakaroon ng life transformation? Sa pamagitan po ng pakikipagkaisa kay Kristo. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, ito po mababasa po natin. Therefore, if anyone is in Christ, is a new creation. The old has gone, the new has come. Malinaw po doon sa pinasa natin, narinig po ninyo. Yung mga nakipagkaisa lang kay Kristo, ang may bagong pagkatao, lahat ng luma sa kanya ay papalitan po ng bago. At ang pagbabago po ng buhay, depende kung ano ang desisyon mo. Kung susunod ka ba sa Diyos o yung sarili mong susundin mo. No, yun po yung tanong, no. Depende sa desisyon mo kung ano ang susundin mo. Yung will po ni Lord o yung self-will mo. Pero may bagay po rito upang makapagsimula tayo kung tayo may pagkaisa sa ating Panginoon Jesucristo. Number one daw po, transformation is the beginning by changing our mind. No? Kailangan may pagbabago sa isip mo. Yung mga maling pag-iisip, alisin natin yan. Papalitan natin yan ng mga bagay na pag-iisip na makapagbigay sa atin ng maayos na takbo ng direksyon. No? Kailangan baguhin natin ating kaisipan, maging positive-minded, wala yung negativity. No? Pero lahat niya mangyayari yan kung tayo ay may relasyon sa ating mahal na Panginoon Jesus. Ikalawa po, is the beginning by changing our heart. No? Yung ating puso, dati pusong bato yan eh. No? Pero pag nakilala mo ang Panginoon, dudurugin niya yan, magiging pusong mamon yan na tustado. No? Durug yan ang salita, kahit masakit na salita, hindi ka na masasaktan. Makakaramdam ka pero mas maunawaan mo yung tunay na pag-ibig dahil ang minamahal mo ay ang Diyos at yung pag-ibig niya ang pinaparanas mo sa kapwa niya. Mangyayari lang po yan kung may relasyon ka sa ating mahal na Panginoon Jesus. No? Saan ba nakatuon ang puso mo? No? Sabi po rito, ang puso ng tao, mandaraya, higit sa lahat, lubos na masama. No? Kaya wag tayo magpapadala sa emosyon. No? Lagi natin kontrolin yung ating sarili kung ano nararamdaman natin. Kung may kakaiba kang nararamdaman sa sarili mo, mas maigi pa na dalhin mo sa pananalangin. Katlo, is the beginning by changing our lifestyle. No? Yung mamaling na kasanayan natin, aalisin natin yan. Yung mga nightlife, mga mali na kadalasan nagbibigay sa atin ng kapahamakan. Palitan natin yan ng mga bagay na makakabuti sa atin at sa ating pamilya. At mangyayari lang po yan kung mayroon kang relasyon sa ating mahal na Panginoon Jesus. Ang sabi po rito, everyday continue to meet together in temple courts. Ibig sabihin, mga bibigyan natin ng time si Lord sa buhay po natin. Punta tayo simbahan, punta tayo ng church. Yung sasamahan natin mga tao, yung dadalhin tayo sa kabutihan at hindi sa ikapapahamak po natin. At ang pinakahuli po rito, sabi po rito, it's the beginning by changing atmosphere, no? Yung doon tayo lulugar sa may pagpapala, hindi tayo lulugar sa mapapahamak po tayo. Ano po yung mga lugar na may pagpapala? Going to the church, mga taong nakapaligid sa iyo, mga toxic, lalayuan po natin yan. Pwede natin kausapin, pero mas maiging kakausapin natin yung makakapag-encourage sa atin, makakapag-motivate sa atin, pang maging maayos yung ating gagawin sa araw-araw. No? Kaya ang pagbabago ng buhay nasa matatag at malalim na relasyon sa ating Panginoon. Yun lang po ang may share po. Life transformation through Christ. No? Kaya mga kapatid, sana ay sa maiksing mensaheng ito na iparating ko sa inyo ang life transformation. Nakadepende po yan sa desisyon mo kung makikipagrelasyon ka sa ating mahal na Panginoon Jesus o hindi. Hindi mo mararanasan yung magiging bago ka araw-araw. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng bagay, ingatan sa lahat ng gagawin. Shalom!